Hi guys, Rock TV nagbabalik. Ito nga pala ang kwento ni Vario, isang pusa na aming natagpuan sa taas ng bundok. Bakit kami mga 7 PM? Tapos nagulat kami lahat kasi siya yung sumalubong sa amin. Nag-iisa siya, kaya pinagtataka namin kung paano siya napunta dito. Ang iniisip lang namin, dalawa lang. Kung hindi siya naglaya sa kanila, sinadyang iwan siya ng original na may-ari niya dito. Kawawa naman yung pusa. So pagkatapos ng dasal namin, bababa na kami. Dito na ako napaisip kung paano siya. Iiwanan ba namin o isasama namin sa baba kasi kawawa naman. Pero sa tingin namin bago lang siya dito kasi medyo maganda pa yung katawan niya. Maganda yung balahibo tsaka maliksi pa naman yung katawan. Nandiyan namin baka mga 3 to 5 days pa lang siya nag-stay dito. Ang isang ipinagalangan ko hindi ako cat lover. Kung aso to, medyo kabisado ko yung behavior pero pag ganun daw pusa, syempre mahirap na rin. Wala naman akong choice, kawawa naman siya. Tingin ko pag nagtagal siya dito, unti-unti lang to tapos mamamatay na rin to Kaya isinama namin. Kasi mas malaki yung chance of survival niya pag nandito siya sa may baba kasi kahit paano, maraming dumadaan, marami siyang pwedeng makain bukod doon at magiging mas healthy siya doon sa baba kumpara mo dito sa taas, napakalayo sa mga tao. Medyo bumagal lang yung way ko pababa kasi may maraming mga oras na gaya niya na ngayon naglalakad siya pero ang bilis niya mapagod. Pag napagod siya, titigil lang siya. Siguro dahil na rin sa sobrang gutom kaya medyo nanghihina na yung katawan niya. Nag-aalanganin pa nga ako kasi inisip ko kung sasama ba talaga siya kasi tumitigil nga siya paglalakad. Tapos nung iiwan na namin kasi kala namin di sasama, bigla naman siyang iiyak ng malakas. So mangyayari, babalikan ko siya. Tapos papaaramdaman mo kung sasama siya o papaiwan. Pero sumasama siya tinatsagaan niya rin bumaba Ewan ko lang pero baka paaramdam niya mabait naman kami kaya ito, nagtiwala siya sumama sa amin. Isa pagtigil niya na yan gaya nito medyo matagal. Siguro parang pahinga na rin niya. Minsan pa sumisiksik sa mga damuhan. Kaya inisip ko baka takot to sa tao or napagmalupitan ng dati may-ari. Kaya posible baka lumayas o paano nangyari sa kanya. Pero tuloy-tuloy pa rin kami sa pagbaba. At sumasabay naman siya. Gusto ko nga sana siyang buhatin kasi mabagal talaga yung pacing ng pagbaba namin. Kasi nga patigil-tigil siya tapos mabagal. Pero tiyagaan lang din, wala, kawawa to pag iniwan to talagang malis sa malamala mamatay lang to dun sa taas Hindi ko naman siya basta mabubuhat kasi alanganin nga ako kasi hindi ko alam yung behavior ng mga pusa kung okay ba sa kanila o nagtitiwala na ba sila o hindi, baka maya bigla akong kagatin or kalmatin ito. Pero dumating din siya sa point na pagod na talaga kaya ito medyo takot pero inaangat-angat ko na siya ng paunti-unti at pinapaaramdaman ko pa rin kung paano mangyayari kasi medyo tumatagal na talaga kami. Pero ito binubuhat-buhat ko din kasi kawawa nahihirapan na talaga siya. Feeling ko nalalambot na talaga siya, sobrang gutom. Pero nandito na din kami sa tinitigil na namin sa tulugan at finally makakakaan na rin siya maayos. Masarap din sa paramdam na nakababa kami na maayos at nakatulong kahit paano ma-extend ko yung buhay ng pusa. So ayan na siya. At nung umaga ito na kami. Paramdam ko yung kilos niya parang sinasabi na salamat. Wala nga naman Vario pero hindi ako Batman. Ingat yun na lang. Nandito lang. Bye bye.